Kagulat World, humanda ang inyong mga puso sa isang balita na magpapayanig sa pundasyon ng Philippine Basketball. Matagal na nating pinangarap ang isang Gilas Pilipinas na may nakatakot na presensya sa ilalim ng basket, isang depensa na hindi kayang tapatan ng sinumang kalaban. At ngayon, isang impormasyon ang kumakalat na parang apoy na posibleng magpabago sa lahat ng ating inaasahan para sa hinaharap ng Gilas sa FIBA World Cup. Isipin nyo, Kagulat World, Kai Soto, Junmar Fajardo at AJ Edu, tatlong higanteng Pinoy na kayang magdomina sa ilalim. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na mayroon pang ika-4 na tore na posibleng sumama sa kanila, hindi bilang naturalized player, kundi bilang isang ganap na local player? Isang desisyon na kung magkatoo ay gagulat sa buong mundo ng basketball. Nasa ilalim pa rin ng appeal sa FIBA ang naturalized status ni Quentin Milora Brown. Kagulat World, mayroong malaking sansa na siya ay ideklarang local. Isang sitwasyon na magbubukas ng pinto para sa isang ultimate quadruple towers na frontcourt, kasama pa si Justin Brownlee bilang naturalized player. Isipin niyo ang lakas, ang laki, ang height na pwedeng ibato ng Gilas sa sinumang kalaban. Ito ba ang secret weapon na matagal nang hinahanap ng Gilas? Ito ba ang mangyayari na magbabago sa landscape ng Asian at world basketball? Kung maaprubahan ang appeal na ito, magiging iba ang laro. Handa na ba kayong masaksihan ang pinakamalaking pagbabago sa Gilas Pilipinas? Manatili at alamin ang lahat ng detalye sa likod ng posibleng pagkabuo ng quadruple towers para sa FIBA World Cup. Kagulat World, matagal na nating pangarap ang isang Gilas Pilipinas na kayang makipagsabayan sa mga pinakamalaking koponan sa mundo pagdating sa taas at laki. Sa bawat FIBA tournament, laging usap-usapan kung paano natin matutumbasan ang mga higanteng kalaban. Ngunit ngayon, may isang posibilidad na magpapabago sa lahat ng ating inaasahan. Ang pagbuo ng tinatawag nating quadruple towers, isang frontcourt rotation na kinabibilangan ng 4 na powerhouse big men. Sa kasalukuyan, mayroon na tayong 3 malalaking pangalan na nagbibigay ng pag-asa ating frontcourt. Si Kai Soto, ang 7'3" phenom na may kakayahang umiscore at dumepensa sa ilalim. Si Junmar Fajardo, ang reigning kraken ng PBA at isang dominanting force sa Asia. At si AJ Edu, ang versatile at athletic na big man na may kakayahang dumepensa at bumato mula sa perimeter. Ang kombinasyon pa lang ng tatlong ito ay sapat na para magbigay ng bangungot sa depensa ng kalaban. Ang kanilang presensya ay nagbibigay ng kinakailangang laki, lakas at abilidad sa rebounding na madalas nating kinukulang laban sa mga dayuhang kuponan. Pero Kagulat World, paano kung sabihin ko sa inyo na mayroon pang isang pangalan na maaring sumama sa kanila na magpapalakas palalo sa ating frontcourt at sa paraang hindi natin inaasahan? Ang pagdaragdag ng ika-4 na tornilyo sa makina ay magbibigay ng mas malalim na bench, mas maraming tactical na opsyon para kay Coach Tim Cone at higit sa lahat, isang walang humpay na pagpapalit ng mga higante na magpapahirap sa anumang depensa. Imagine a scenario where Gilas can constantly rotate fresh, tall, and skilled players in the paint without losing any significant advantage. This level of depth in the frontcourt is something that Asian teams, and even some world-class teams, can only dream of. Ang ganitong uri ng quadruple towers ay magbibigay sa Gilas ng kakayahang magdomina hindi lang sa rebounding department, kundi pati na rin sa paint scoring at rim protection. Magiging balwarte ang depensa sa ilalim ng basket at magbubukas ng mas maraming offensive opportunities para sa mga shooter sa labas dahil sa atensyon na ibibigay ng kalaban sa ating mga higante. Ito ay hindi lang basta pangarap. Ito ay isang posibleng realidad na magbabago sa Gilas Pilipinas at maglalagay sa atin sa isang posisyon upang makipagsabayan sa pinakamalakas sa FIBA World Cup. Kagulat World, hawakan niyo ang inyong mga upuan dahil ito ang bahagi ng kuwento na tiyak na magpapagulat sa inyo. Ang pagkabuo ng quadruple towers ng Gilas ay may kinalaman sa isang manlalaro na matagal nang usap-usapan ang kanyang status, si Quentin Milora Brown, QMB. Kilala si QMB sa kanyang athleticism, laki at galing sa paglalaro sa ilalim ng basket. Ngunit ang kanyang pagpasok sa Gilas bilang isang naturalized player ay nangahulugang isa lang ang slot para sa kanya. Nakaraniwang ibinibigay kay Justin Brownlee, ngunit may isang nakatagong katotohanan na posibleng magbabago sa lahat. Ayon sa mga impormasyong kumakalat, ang naturalized status ni Quentin Milora Brown ay kasalukuyang nasa ilalim pa rin ng appeal sa FIBA. Ito ang crucial detail, Kagulat World, dahil hindi ito basta ordinaryong apela. Mayroong malaking tsansa na siya ay ideklarang ganap na local player. Paano nangyari yan? Ang apela ay nakasentro sa pagpapakita ng ebidensya na si QMB ay nakuha ang kanyang Filipino citizenship at nagtagal sa Pilipinas bago ang critical age na itinakda ng FIBA para sa eligibility bilang local player. Kung mapapatunayan ito ang magiging game changer. Kung maaprubahan ang apela ni QMB at siya ay opisyal na ideklarang local player ng FIBA, ito ay magbubukas ng pinto para sa isang revolusyon sa Gilas. Bakit? Dahil kung si QMB ay local, magkakaroon tayo ng isang open slot para sa isang naturalized player na siyempre ay si Justin Brownlee.
Ibig sabihin, hindi lang basta magkakaroon tayo ng 4 na tore. Magkakaroon tayo ng 4 na higanting Pinoy at isang world-class naturalized scoring machine sa katawan ni Brownlee. Imagine the possibilities. Kagulat world. Ang FIBA's strict rules on naturalization often limit teams to one naturalized player. But if QMB's case falls under the exception, e.g., citizenship acquired before age 16 with a period of residency, it would be a massive loophole that Gilas could exploit to its full advantage. It would allow Coach Cone to deploy a truly imposing front-court rotation that combines Kai's length, Junmar's brute strength, Edu's versatility, and QMB's athleticism, all while having Brownlee's offensive firepower. This potential development is not just a tactical advantage. It's a declaration of intent from Gilas Pilipinas that they are ready to defy expectations and dominate on the world stage. Kagulat world, kung magkatotoo ang posibleng pagiging lokal na manlalaro ni Quentin Milora Brown, ang Gilas Pilipinas ay makakabuo ng isang ultimate frontcourt na magiging bangungot sa bawat kalaban sa FIBA World Cup. Isipin niyo ang kombinasyon ng Kai Soto, Junmar Fajardo, AJ Edu at Quentin Milora Brown. Isang quadruple towers na may iba't ibang skillset na magpapahirap sa depensa ng sinumang koponan. Ito ang magiging lihim na armas na maglalagay sa Gilas sa isang bagong antas ng kompetisyon. Ang pagkakaroon ng ganitong kalalim na bench ng mga big men ay magbibigay kay Coach Tim Cone na walang katulad na flexibility sa taktika. Sa offense, maaring mag-deploy ang Gilas ng isang two-big lineup na kayang magdomina sa rebounding at paint scoring. Ang abilidad ni Kai, Junmar, Edu at QMB na mag-post up, kumonekta sa pick and rolls at mag-set ng matitinding screen ay magbubukas na maraming tirahan para sa mga guards at shooters. Hindi na magiging problema ang foul trouble dahil sa dami ng quality big men na pwedeng ipasok. Ang bawat big man ay may kanya-kanyang specialty. Si Kai sa blocks at perimeter shooting para sa isang big man, si Junmar sa power post game, si Edu sa versatility at defense, at si QMB sa athleticism at rebounding. Sa depensa naman, ang quadruple towers ay magiging isang hindi matitinag na pader sa ilalim ng basket. Ang kanilang laki at wingspan ay magiging dahilan para maging mahirap ang pag-atake sa rim na magpapataas ng block shots at magpipilit sa mga kalaban na magtapon ng mga outside shots. Kaya rin nilang mag-switch sa guards sa pick and roll plays na nagbibigay ng flexibility sa depensa. Ito ang magiging nightmare para sa mga koponan na umaasa sa kanilang inside game at magiging dahilan para mag-adjust ang lahat ng kalaban sa Gilas. Bukod pa rito, ang kanilang collective rebounding prowess ay maglilimita sa second chance points ng kalaban habang magbibigay ng mas maraming offensive possessions para sa Gilas. Ang epekto nito ay hindi lang sa basketball court. Kagulat world, ang pagbuo ng quadruple towers, lalo na kung local ang status ni QMB, ay magpapakita sa buong mundo na ang Pilipinas ay hindi na lang small ball team. Ito ay isang pahayag na mayroon tayong homegrown talents na kayang makipagsabayan sa mga higante. Ito ang magiging inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga Pinoy basketball players. Kung magkatotoo ang pangarap na ito, magiging handa ang Gilas na gulatin ang FIBA World Cup at patunayan na ang Pilipinas ay isang puwersang dapat tandaan sa world basketball stage.